Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating Panginoong Diyos at sa lahat ng mga taga-subaybay ng live streaming ng One with Jesus Faith Fellowship. Kami po ay naririto upang magbigay sa inyo ng inspirasyon para po sa pag-aaral ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya sama-sama tayo, samahan po ninyo kami para po sa aming pag-aaral ng salita po ng ating Panginoong Diyos, na siya po ang magbibigay linaw sa bawat isa sa ating mga kapatid. At ang titulo ng ating paksa, mga kapatid, sa oras na ito po ay ang pagkain. Tungkol po ito sa pagkain na kung saan ay marami pong hindi nakaalam kung anong mga pagkain na dapat kakainin, at marami pong hindi nakakaalam sa mga pagkain, mga kapatid, na dapat kakainin ng mga naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay mananalangin, samahan po ninyo kami. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos na naglatad mag-isa ng langit at ng lupa, Diyos ng aming mga ninuno, ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac, Diyos ng nakaraan, ngayon at magpakailanman. Ama namin, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, paunahan mo po kami sa umagang ito. Sa bawat sulok ng gusaling ito, O Diyos, aming hiniling sa iyo, pabantayan mo, Diyos, sa iyong anghel, at sa pintuan, O Diyos, pabantayan mo ito upang walang makapasok na namang masamang elemento na ibig gumambala ng aming pag-aral at pagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Lord God, nataas ka namin sa oras na ito, Panginoon, at ikaw lamang, O Diyos, ang aming kinikilalang Diyos, at Diyos na aming paglilingkuran magpakailanman. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng puso mapagpakumbaba. Karunungan, O Diyos, nagmumula sa iyo, Panginoon, upang anuman ang aming mapakinggan, ito po ay aming maunawaan, at ito ay titimo sa aming mga puso at isipan. Salamat sa umagang ito, salamat sa pagdating ligtas, salamat po, nawa ang umagang ito, Panginoon. Ito po ay magbibigay inspirasyon sa bawat isa, at makapagbibigay ng kaalaman sa lahat na taga-subaybay sa live streaming na ito ng One with Jesus. Lord God, maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoong Diyos, at ulitin po natin ang titulo ng ating paksa, mga kapatid, na ating pag-aaralan. Ito po ang pagkain. Buksan po natin ang ating mga aklat. Dito po sa aklat ng mga gawa. Mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 9, hanggang dito sa 15. Ay atin pong babasahin. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-ani. At siya'y nagutom at nagnanais kumain. Datapwat samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. Versikulo 11. At nakita niyang bukas ang langit, at may isang sisidlang bumaba gaya ng isang malapad na kumot, na nakabitin sa apat na panulok na bumaba sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uring mga hayop na may apat na paa, at ang mga nagsigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit. Dumating sa kanya ang isang tinig, "Magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain." Datapwat sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi." Purihin po ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At kung ating napansin, ito po ay natutukoy, mga kapatid, tungkol po ito sa pagkain. Na kailangan malalaman ng bawat tao ang mga pagkain na dapat kakainin, at ang mga pagkain na hindi dapat kakainin ng lahat ng mga naniniwala sa Diyos.
Kung minsan mga kapatid ay maraming pagtatalo-talo. Dahil ang iba ay naniniwala na ang pagkain mga kapatid ay doon lamang mga kapatid sa mga, yung iba naniniwala sila na yung mga baboy, baka, at anumang mga hayop mga kapatid ay hindi po dapat kainin, yung mabiakang paa. Lahat, yung iba doon, mga talangka, yung mga malaking isda, lamang sabi nila ang dapat kakainin. Pero dito sa ating nababasa, tungkol ito po sa ibinigay ng Diyos na kapahayagan kay Pedro, na kung saan sa kanyang dating paniniwala na karumaldumal kumain ng mabiak ang paa, karumaldumal kumain ng mga ito. Kaya nung siya mga kapatid ay nagutom at sa kanya ay pinakita mga kapatid ang lahat ng uri na apat ang paa. Sabi sa kanya ng anghel ng Diyos, magpatay ka at kumain. Anong sagot ni Pedro? Kailanman ay hindi ako kumakain ng mga bagay na marumi at karumaldumal. Ganyan po ang paniniwala po ng nakakarami. Mayroon din paniniwala na ganyan mga kapatid na kung saan hindi sila kumakain ng mga biakang paa. Dahil noong unang panahon mga kapatid, ito ay karumaldumal sa harapan ng ating Amang nasa langit. Kaya pagdating ng panahon ating napansin mga kapatid, sa panahon mga kapatid na kung saan, sa panahon mga kapatid ngayon, ito na po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay ipinapakita sa bawat isa po sa atin na lahat na pagkain ay dapat kakainin. Ang lahat na pagkain ay dapat kakainin na mayroong pananalangin. Pag pinapanalangin mo ang isang pagkain, mga kapatid, ito po ay nililinis ng Diyos. Kaya bago ka kumain, ay dapat po, ikaw po ay mananalangin, hilingin sa Diyos, mga kapatid, na ang pagkain ito ay makapagbibigay kalakasan sa ating katawang makalupa. Kaya mga kapatid ay maraming mga tao, mga kapatid, hanggang ngayon na sila po ay naniniwala na hindi sila pa dapat kumain ng mga biakang paa, mga kapatid. Ang mga kapatid na kung saan ang mga isda na mga walang kaliskis, hindi po dapat kakainin. Pero ito po ay napakalinaw at napakaliwanag ang sinasabi ng anghel ng Panginoon kay Pedro na dapat kang umatay at kumain. Dahil sa kapanahunan ngayon, ang lahat ng pagkain ay nilinis na ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya lahat ng pagkain na ipinanalangin, ito po ay nilinis ng ating Panginoong Diyos. Kaya bago ka kumain, mga kapatid, upang maging malinis ang pagkain na iyong kinakain, ay kinakailangan mong mananalangin para sa paglilinis, mga kapatid, ng pagkain at para po pananalangin pagpapasalamat sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng iyong makakain. Dahil nilikha ng Diyos ang lahat ng mga hayop sa lupa. Lahat, mga kapatid, na kung saan ay pwede mong kakainin. At ito ay binigay ng pamamahala sa tao, mga kapatid, na kung saan, mga kapatid, ang mga pagkain ito, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos upang magbigay ng malakas na katawan. Magbibigay ng malusog na katawan sa bawat tao. Dahil, mga kapatid, ito po ay nararapat, mga kapatid, na dapat malalaman ng bawat isa. Pero tandaan po natin, lahat ng bagay na sobra, ito po ay hindi dapat. Ay kung parati ka naman kumakain ng baboy, ay siyempre naman, high blood naman ang iyong marating. Kaya huwag basta-basta, mga kapatid, kumain. Ang gulay, mga kapatid, ay napakabisa. Ito, mga kapatid, ay kinakailangan ay punong-puno ng protina. Kaya sa bawat isa, mga kapatid, bagamat ang mga pagkain ito ay hindi pinagbabawal ng Diyos, mga kapatid, pero nararapat nating gagawin, mga kapatid, ang mga pagkain ito ay hindi dapat kainin araw-araw. Maliban sa mga
gulay mga kapatid, na ang bawat isa ay dapat kumain po tayo ng gulay. Ito po ay magbibigay ng kalusugan sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Lahat pwede mong kakainin, pero kung minsan mga kapatid, ang lahat ng sobra ay ipinagbabawal mga kapatid. Kaya sa bawat isa po sa atin mga kapatid na siguro mga sa isang linggo, no, makakain ka ng karne, ng hayop na sa isang bisis mga kapatid. Tapos sa mga 6 na araw ay pwede po gulay, no? O kaya yung pagkain na ito mga kapatid ay pwede mo ito ilahok sa gulay, no? Paunti-unti para po magkakabibigay ng lasa sa gulay na iyong kakainin. Pero walang ipinagbabawal mga kapatid na pagkain dito sa silong ng langit at lupa na ang bawat pagkain ay dapat kakainin. Pero mayroon mga kapatid na ipinagbabawal, no? Mayroong ipinagbabawal na hindi po dapat kakainin, no? Mayroong ipinagbabawal na hindi po dapat kakainin ng bawat isa. At dito po, sundan po natin mga kapatid, dito po sa aklat mga kapatid ng Gawa, Kapitulo 15, versikulo 29. Gawa 15:29. Sundan po natin. Ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan, 15:29, mga kapatid. At ito po ay ating babasahin. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa mga binikti, at sa pakikiapit. Kung kayo'y mag-ilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Yun po mga kapatid. Ano po ang ipinagbabawal na pagkain? Ito po, magsiilag sa mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan. No? Mag-ilag sa mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Ano po ang mga bagay, mga pagkain na ito? Ang mga pagkain ito, mga kapatid, na kung saan sa araw po ng tinatawag ng kapistahan. May kapistahan, mga kapatid, na kanilang mayroon sila na tinatawag na kapistahan ni San Lorenzo, kapistahan o sinuman mga santo na tinatawag, mga kapatid, ng ibang mananampalataya. Kapag ang pagkain ito ay inihandog mo sa kanila, inihain mo, inilagay mo sa altar, nilagyan mo ng kandila, at iyong panananginan na inihandog mo sa kanila, ito po ay ipinagbabawal kainin. Ipinagbabawal kainin. Ano pa po? Ang dugo, mga kapatid. Ang dugo, mga kapatid, at mga binikting hayop. Ano pa ang mga dugo at mga binikting hayop, mga kapatid? Yung mga ibinitin mo, no, na hindi na natanggalan ng dugo. Halimbawa, pinatay mo sa sakal, sinakal mo yung hayop, ay ipinagbabawal po ng ating Panginoong Diyos na hindi po dapat ito gagawin ng bawat isa. At dugo, ibig sabihin, ipinagbabawal ang dugo, dinuguan. Kaya tayo ay dito sa iglesyang ito ay hindi, ang mga kasapi ay hindi kumakain ng dugo, mga kapatid. Dahil ito ay pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyusan, mga pagkain, mga kapatid, na kung saan ay nagpinitik, mga kapatid, mga pagkain na kung saan ay ang mga kapatid gumagawa na mga sinahain sa mga Diyos-Diyosan. Dito sa 21 ng Gawa 25, sundan po natin. Ito ay karagdagang pagpapatuto, pagpapatibay, na kung saan yung ating mga sinasabi, ito ay pawang katotohanan dahil ito ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos na ating nababasa dito po sa banal na kasulatan. Gawa 21, 25 mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po. Sa 25 ay ating babasahin. Ngunit tungkol sa mga hintil, ang mga hintil, ito po tayo, yung mga hindi kalahi ng ating Panginoong Jesucristo, na nagsisampalataya.
ay sinusulatan namin na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inihain, sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo, at sa binigtib, at sa pakikiapit. Tandaan po natin, pinapayuhan po tayo. Nasabi dito mga kapatid sa Aklat ng mga Gawa ay pinapayuhan po tayo, no? Na kung saan ang bawat isa ay kinakailangan magsiilag sa dugo at sa hayop na mga binigti, sa mga inihain, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yung mga kapatid na kinakailangan po ng bawat isa mga kapatid na kung saan na ang bawat isa po sa atin ay magsiilag sa mga bagay na ito. No? Ito po ay itinuturo po ng banal na kasulatan para po sa ating ikabubuti. Itinuturo mga kapatid ng banal na kasulatan para po tayo ay mga kapatid ay makapag-ilag sa mga pagkain na ating kinakain. Kaya tayong lahat mga kapatid ay magpasalamat sa Diyos na kung saan ay binigyan po tayo ng ating Panginoong Diyos mga kapatid ng kaalaman. No? Kaalaman upang ating malalaman ang mga bagay na dapat po mga kapatid kakainin o ang mga bagay na hindi, ang mga pagkain na hindi dapat kakainin. At dito po sundan po natin dito sa 1 Corinthians, no? Sa Corinthians, no? Dito po sa 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 8, verse 1. Ay babasahin po natin. 1 Corinthians chapter 8, verse 1. Ngunit tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na tayong lahat may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. No? Kaya kung may pag-ibig kasi yung kapwa na ikaw ay nakakaalam ng mga bagay na dapat mong gagawin, ay kailangan po natin mga kapatid, tayo po ay kinakailangan ay mga kapatid, gumawa sa mga bagay na pinapagawa sa atin, kumain ng mga pagkain na ipinapakain sa atin, at magsiilag sa mga pagkain na hindi ipinahintulot sa atin na ating kakainin. Kaya sa mga bagay na ito mga kapatid, napaka-palad po ng bawat isa, no, sa lahat ng mga taga-subaybay. Suriin po ninyo ang banal na kasulatan dahil ito po ay magbibigay sa inyo ng karunungan at magbibigay sa inyo ng kaalaman upang inyong malalaman ang mga bagay na dapat po ninyong malalaman, dahil napaka-importanteng bagay mga kapatid na ang ating gagawin at ang ating mga kinakain ay naayon sa kalooban ng ating Diyos mga kapatid. Lahat po tayo ay kumikilala sa Diyos. Lahat po tayo mga kapatid ay alam po natin. Maraming mga tao na nakilala sa Diyos, maraming mga tao, mga kapatid, na sumampalataya sa Diyos, mga kapatid, at ang lahat na mananampalataya ay dapat po lamang na makakaalam sa mga bagay na dapat po nilang malalaman, na dapat po nilang matutunan upang kanilang maiwasan, mga kapatid, ang mga bagay na kung saan ay magbibigay sa kanila ng kapahamakan o ang mga pagkain magbibigay sa kanila, mga kapatid, ng mabuting kalusugan. Kaya sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ating mga kapatid na binabasa para po matutunan at malalaman ng bawat isa. Dito mga kapatid sa verse 4 ng 1 Corinthians, verse 4, tungkol sa mga pagkain, sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Nalaman natin na ang mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa isang Diyos. Ang nagsasabi nito mga kapatid ay ang nag-iisang Diyos. No? Ang nagsasabi nito ay ang nag-iisang Diyos na siya po ang ating sinusunod, na siya po ang ating sinasamba, siya po ang ating pinaglilingkuran. Kaya sa lahat ng mga bagay na ating kakainin ay dapat po ayon din po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Purihin natin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At sundan po natin dito sa verse 7, no? Sabi, gayon may wala
sa lahat ng mga tao ang kalamang iyan. Totoo nga po, wala sa mga tao ang kalamang iyan. Maraming hindi nakakaalam. Kaya siyempre, kung hindi mo nalalaman, gagawin mo kung ano lamang ang narapat para po sa iyong pakinabang. Dahil ang alam ng bawat isa, ang mga pagkain, mga kapatid, ay kahit ano lamang ng mga pagkain ang kanilang kakainin. Pero po, tandaan po natin, lahat ng mga hayop, lahat ng mga kapatid ay pwedeng kakainin, maliban po sa mga binigti. Maliban po sa tinatawag po ng dugo ng hayop. Dugo ay hindi, mga kapatid, nararapat kainin, no, ng bawat isa. Kaya sa bawat isa po sa atin ay kailangan po natin, mga kapatid, na sumunod po sa ating Panginoong Diyos. Huwag po nating pabayaan ang ating mga sarili. Huwag po tayo, mga kapatid, gagawa para po sa ating lamang, mga kapatid, ng kalooban. Kundi matuto po tayo na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Matuto po tayo, mga kapatid, na gumawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Purihin po natin ang Diyos, palakpakan po natin ang Diyos na magbibigay po sa atin ng kaalaman. Sabi niya, gayon may wala lahat ng mga tao ng kalamang iyan, kundi alinman hanggang ngayon, sabi niya, hanggang ngayon ay namimihasa sa mga Diyos-Diyusan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, at ang kanilang budhi, palibasa'y mahina, ay nakakahawa. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama kung tayo'y di magsisikain. Yan, sinasabi ng banal na kasulatan, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo ay hindi magsisikain. Kung magkain ka ng mga pagkain, mga kapatid, ay hindi po tayo mga pagkain na nilinis ng Diyos, ay magbibigay sa iyo ng kabutihan. At kung magkain ka ng mga bagay na ipinagbabawal sa iyo ng Diyos, ay magkakaroon sa iyo ng kapahamakan. Kaya nawa, naunawaan po ng bawat isa ang ating mga sinasabi. Ang mga bagay na ito ay nararapat lamang malalaman ng bawat isa po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng kaalaman sa bawat isa po sa atin. Kaya palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon, pagpapasalamat sa kaalaman na Kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa karagdagang kaalaman na ipinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kami na magawa po namin ang mga bagay na aayon sa iyong kalooban. Makakain po namin ang mga bagay na dapat namin kainin at maiwasan po namin ang mga pagkain na hindi dapat namin kakainin. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba at pinapapurihan. Ikaw ang isang Diyos na naglalad mag-isa ng langit at ng lupa. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, na siyang alpat ng umiga, ang Diyos ng nakaraan, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay dadako po sa ikalawang bahagi ng mananagawain po ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay pagpuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Muli, sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayo, mga kapatid, na kung saan ay para po sa ating pagpuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Purihin ka, O Diyos. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Sama-sama po tayo magpuri at magsamba sa Kanya. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Malakas na palakpakan po sa Panginoon. Puri ng Panginoon. Handa na po tayo magpuri sa Panginoon. Amen.
Amen.
habang tayo maabit, ialay ang mga papuri para lamang sa ating nag-iisang Diyos. Ulitin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Ika'y naglalapit at wala nang malapitan para bang ang daigdig sa'yo'y nakabasag. Alalahanin mo sana na minamahal niya ang Panginoon kapag kay nasama. Sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay magkas. Pag-ibig niya'y tinagiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon kapag kailan ka man. Hallelujah. Malakas na palakpakan po sa Panginoon, mga kapatid. Patuloy pa natin humihinit ang wika ng ating Panginoon sa umaga ito. Hallelujah. Pupurihin ka, O
Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. At muli po, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito, mga kapatid, na kung saan muli tayong pinagtagpo ng Panginoon, magsama-sama na kahit kayo ay malayo, ang ating mga puso at isip ay nagsasama-sama para sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga bagay na ito, mga kapatid, ay napakabuti po ng ating Panginoong Diyos na kung saan ay marami na mga kapatid po natin na nakapagtrabaho, nakapagbalik sa kanilang mga nakapagpasok sa kanilang trabahuhan, mga kapatid, at kahit papano ay matustusan ang pangangailangan ng pamilya ng bawat isa. At gayon pa man, mga kapatid, pinapasalamatan din natin ang ating Panginoong Diyos na siya po ang nagbibigay po sa atin. Ibinigay niya ang mga bagay upang magawa po ng bawat isa ang kanyang obligasyon. Kaya mag-ingat po lamang ang bawat isa po sa atin. Tandaan po natin ang sinasabi, mga kapatid, ng ating Pangulo na ang mga virus at anumang virus sa mundong ito, mga kapatid, ay hindi po natin ito makikita. Kaya ingat po tayo, kaya huwag po tayo basta-basta makikisama kahit sino mang tao dahil hindi po natin alam kung ano ang kanilang pinanggalingan at kung sino ang kanilang naging nakakasama sa kanilang pag-alis o paglalakbay, mga kapatid. Kaya ingat-ingat ang bawat isa. Tiyakin po natin ng ating mga kasama ay hindi po magiging carrier ng tinatawag na virus. Tutulong po tayo sa ating gobyerno upang ang bawat isa, mga kapatid, ay makikinabang dahil ang panukala ng ating Pangulo at sa IATF, ito po ay para po sa ikabubuti ng bawat isa. At kung ang bawat isa lamang po ay susunod, mga kapatid, ay ito po ay mabibigyan po ng lunas ang problema ng ating bansa, lalo na sa pandemic na ito, ang virus na ito, mga kapatid, na tinatawag nilang COVID-19. At ito po, mga kapatid, sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, anumang viruses at sicknesses ay kayang pagagalingin ng ating Panginoon. Anumang mga sakit ay kayang pagalingin ng Diyos at anumang mga viruses ay kayang tutunawin ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos na buhay, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. No? Kaya sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nagsusubaybay sa live streaming na ito sa One with Jesus, nawa po ang oras na ito ay makapagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa at magbibigay ng kaalaman sa lahat ng mga tagapakinig. Kaya ito po ang ating pagkakataon, mga kapatid, na mapakinggan po natin ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang panahon na papurihan po natin ang ating Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Magpasalamat po tayo sa Diyos, mga kapatid, na tayo ay dito nakapag-panood po kayo, nakikinig po kayo, na tayo po ay iyong likod ay nakatayo sa iyong harapan, na kung saan po ay wala po tayong anumang karamdaman, no? At iniwas po ng ating Panginoong Diyos anumang mga karamdaman ng bawat isa. Kaya hindi dapat magbalisa ang bawat isa, magtiwala lamang sa Diyos na may nakalakip na pag-iingat sa kanyang sarili, dahil ang sabi ng Diyos, iingatan po tayo ng Panginoong Diyos. Hindi na tayo pabayaan ni iwanan man. Purihin ang Diyos at palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At ang ating paksa sa oras na ito, na ating pagbulay-bulayan, mga kapatid, ito po ang kanyang titulo, ang pagpupuno ng Diyos sa bawat isa. Kaya huwag kang mag-alala, pupuliin ng Diyos ang iyong pangangailangan. Ano man ang iyong pangangailangan, huwag kang mabalisa, dahil may Diyos na siyang magbibigay sa iyo, mga kapatid, ng anumang iyong pangangailangan kapag ikaw ay sumusunod, mga kapatid, sa utos ng ating Panginoong Diyos, sumusunod at gumagawa ng kaparaanan, mga kapatid, na nagmumula sa ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Diyos at palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dito, mga kapatid, ay sundan po natin dito sa aklat, mga kapatid, ng Pilipos. No? Aklat ng Pilipos. Sundan po natin Pilipos Kapitulo 4, versikulo 19, mga kapatid. Ito po ang sabi po ng banal na kasulatan.
Pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Dito mga kapatid, sa versikulo 18, datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay, sumasagana ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo, masarap na amoy, isang handog, kaya-aya, na lubhang nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, mga kapatid, ayon kay Apostol Pablo, sa karanasan ng mga apostol at sa karanasan ni Apostol Pablo, maraming kahirapan, maraming mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay, mga kapatid, at sila ay hindi nanghihina o manlulupaypay man dahil sila ay naniniwala, nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, na kanilang pinaglilingkuran, at ito din ang ating pinaglilingkuran sa oras na ito, mga kapatid, na anuman ang mangyayari sa bawat tao, anuman ang mangyayari sa bawat isa, mga kapatid, huwag kang matatakot, mga kapatid, kung anuman ang iyong kakainin, bukas, kainin araw-araw, mga kapatid, mayroong Diyos na magbibigay ng iyong mga pangangailangan. Kaya kailangan po lamang ng bawat isa upang punuan ng Diyos ang iyong pangangailangan, mga kapatid. May sinasabi dito sa aklat ng Mateo. No? Dito sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya pag pinupunuan ng Diyos ang iyong pangangailangan, at pagkatapos kapag inuuna mo ang kaluwalhatian ng Diyos, hinahanap mo ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, ang mga bagay na hindi mo hinihiling sa Diyos, kapag ito'y iyong kailangan, ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At doon, mga kapatid, kung ating napapansin, no, na matagal na panahon na ang iglesyang ito ay naggawa ng isang tinatawag na paglalagyan ng mga Bible, no? Pero mga kapatid, napakahabang panahon, ilang taon ang nakalipas, ay walang nangyayari, mga kapatid, dahil walang pagbili ng mga Biblia. Pero ang Diyos, mga kapatid, na siyang nangako na kapag inuuna mo ang kanyang kaluwalhatian, ang mga bagay na hindi mo mga hinihiling at ito iyong kakailangan ay ibibigay niya sa iyo. Kaya po mayroon po tayo, mga kapatid, na nag-donate po sa atin ng 100 Bibles, mga kapatid, na kung saan ito po ay ibinibigay. Ito po ang tanda ng mga bagay na hindi mo na iniisip. Dahil sa kahirapan, sabi niya, wala kang pambili, siyempre kung minsan hindi ka nag-iisip ng bibilhin mo dahil wala ka namang pambili. No? Pero ang Diyos, mga kapatid, na siyang nakakalam ng ating mga pangangailangan, ito po ay kanyang pinupunuan. Pinupunan niya, mga kapatid, ang mga bagay na ating pangangailangan. Kaya ito po, nagkakaroon po tayo ng Bible, mga kapatid, na ibinigay ito. Sino pa to? Si Evangelist Ayub. No? Maraming salamat sa ating kapatid, na kung saan ay ginamit ng Diyos upang maibigay ang ating pangangailangan. Kaya kailangan sa iglesia, mga kapatid, ang bawat pagtitipon-tipon, pag-aral ng salita ng Diyos ay kinakailangan may hawak na mga Biblia upang kaniyang, mga kapatid, mababasa at kanyang masaksihan at mapatunayan ang kanyang mga napakinggan. Ito ay pawang katotohanan lamang dahil ito ay nagmumula sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mabalisa. Dahil mayroong Diyos na magbibigay sa iyo ng iyong mga pangangailangan. Dahil ang Diyos ay mapagbiyaya sa lahat ng bagay. Magbibigay sa kaniyang mga anak na kung
ang bawat mga anak na tumatalimas sa Kanya, na ang bawat isa, mga kapatid, na inuuna ang Kanyang kaluwalhatian, pinapatunayan ng Diyos ang Kanyang salita sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 9, versikulo 19, na pupunuan ng aking Diyos ang inyong mga pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ganun din po, mga kapatid, na kung saan napakahabang araw, mga kapatid, halos ilang buwan, mga kapatid, na wala po tayong hanap buhay, mga kapatid, at ipinapakita ng Diyos sa bawat isa po sa atin, lalo na sa Kanyang mga lingkod, na ang Diyos ng buhay na Kanyang pinaglingkuran ay hindi nagpapabaya sa lahat ng mga bagay, dahil ang Kanyang pangangailangan ay ibinibigay sa Kanya. Purihin natin ang Diyos na nagbibigay ng ating pangangailangan. Ito ba? Nabuhay po tayo. Nakakakain po tayo. Na bagamat hindi po tayo naghahanap buhay. Kaya nga, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Huwag po kayong mabalisa, mga kapatid. Susundan po natin, basahin po natin dito sa aklat, mga kapatid, ng Mateo. No? Mateo 6:25. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa mga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong inumin, kahit ang inyong mga katawan, kung ano ang iyong dalamtin, hindi baga mas higit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya kapag una mo ang kaluwalhatian ng Diyos, anumang mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, anuman ang mga nangyayari sa mundong ito, mga kapatid, huwag po natin kaligtaan ang pagtitipon-tipon. Huwag po natin, mga kapatid, kaligtaan, mga kapatid, ang pagsamba at pagpuri sa ating Panginoong Diyos, ang paggawa ng mga bagay ayon sa Kanyang kaluwalhatian, at huwag kang mag-alinlangan, huwag kang mag-alala, dahil mayroong Diyos na magbibigay sa iyo ng iyong pangangailangan. Purihin po natin ang Diyos, mga kapatid, na siyang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Kaya huwag po tayong mabalisa, dahil pinupunan ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinapakilala sa inyo, mga kapatid, ang aking pinapakilala sa inyo, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac, siya ang Diyos na aming sinasamba at pinapapurihan, mga kapatid, at siya ang Diyos na bibigay ng biyaya sa bawat isa po sa atin. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. At sumundan po natin dito, mga kapatid, dito sa pangalawang Pedro. Sa pangalawang Pedro, basahin po natin. Pangalawang Pedro, mga kapatid, dito sa kapitulo, mga kapatid, unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 10. Sa unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 10. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumatawag sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin namang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kung ating napansin, mga kapatid, sa pandemic na ito, sa COVID-19, mga kapatid, na kung saan ilang buwan, mga kapatid, na tayo ay hindi nakakalabas. Halos hindi tayo nakakalabas sa ating mga tahanan dahil sa ating pag-iingat, mga kapatid. Pero, mga kapatid, kung ang bawat isa, mga kapatid, na siya'y nanatili sa kanyang bahay, at wala kang marinig na may taong namamatay sa gutom. May napakinggan ba kayong may taong namatay sa gutom? Dahil hindi po ito pahihintulutan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At sa mga bagay na ito, mga kapatid, ang Diyos ay mapagbiyaya sa mga taong sumusunod sa Kanya, sa mga taong tumutupad sa Kanyang kaluwalhatian.
Kaya ang Diyos, mga kapatid, na siyang mag-aalalay sa atin, siya mag-provide ng ating pangangailangan. Ang kailangan po lamang ng Diyos, mga kapatid, ay uunahin natin ang kanyang kaluwalhatian. Gawin po natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanya. Gawin po natin ang mga bagay na kapuri-puri sa Panginoong Diyos, mga kapatid, dahil ibibigay ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid, ang kanyang pangangailangan. Kahit nga mga hindi nga nanalangin sa Diyos hindi nga naglilingkod sa Diyos, ay binubuhay pa ng Panginoong Diyos. Bakit sila binubuhay ng Diyos? Binibigyan po sila ng Diyos ang pagkakataon ng mga pagsisi. Kaya sila ay binuhay ng Panginoon Diyos dahil nais ng Diyos na sila ay makapagpanumbalik sa ating Panginoon. At sa mga mayayaman na walang panahon sa Diyos, bakit ang sabi ng iba, bakit ang mayroong mayayaman at mayroong mga mahihirap? Mga kapatid, mahal ba ng Diyos ang mayayaman? Bakit sila yumaman? Mahal ba ng Diyos ang hindi ba mahal ng Diyos ang mga mahirap? Doon po kayo nagkakamali, mga kapatid. Dahil sa tunay na nakakilala sa Diyos, hindi sukatan ang kayamanan sa mundong ito, kundi ang sukatan ng kayamanan sa kalangitan, ang kaligtasan na iyong natanggap nung nakilala mo ang Panginoong Jesucristo. Yun ang tunay na kayamanan na kailanman ay walang makapagnakaw. Walang makasira, walang tanga na mga kapatid na magsisira, walang kalawang mga kapatid, at walang mga magnanakaw na makapagnakaw ng iyong kaligtasan, mga kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Yun ang tunay na kayamanan. Aanin mo ang kayamanan kung wala kang kaligtasan. Marami kang salapi, wala kang panahon sa Diyos. Pero tandaan po natin, limitado po lamang ang oras natin sa mundong ito. Ang ating buhay ay limitado lamang. Mayroon kang kayamanan at ikaw ay magtagal ng 100 taon at pagkatapos ikaw ay mamamatay at hindi ka naglilingkod sa Diyos, tiyak po na ikaw ay parurusahan ng Diyos. Kaya hindi ka, mga kapatid, binigyan ng sakit, kaya binigyan ka ng malusog na katawan, binigyan ka ng kayamanan upang ikaw ay makapagpanumbalik sa Diyos habang may panahon pa. Kaya mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, huwag po kayong mainggit, mga kapatid, sa maraming salapi. Dahil kung maraming salapi, mga kapatid, ating nakikita, mas mahigit pa, mga kapatid, ang kanilang mga problema kaysa sa atin na walang salapi, na kaunti po lamang. Kaya sabi ng Apostol Pablo, kinakailangan makontento na po lamang tayo sa ating tinatangkilik. Nabuhay po tayo sa itong pandemic na ito, mga kapatid, at ilang buwan, mga kapatid, at hindi po tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Bakit po? Siya ay buhay. Siya, mga kapatid, ay matuwid. Siya, ang kanyang mga salita ay mapagkatiwalaan at ang kanyang mga pangako ay dapat maasahan ng bawat isa dahil ang pangako ng Diyos ay kailanman ay hindi mapapako. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya tunay nga ang Diyos, mga kapatid, na ipinoprovide niya ang pangangailangan ng bawat isa, mga kapatid. Sino, mga kapatid? Ipinoprovide niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ipinoprovide niya ang pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Kaya kuminsan, mga kapatid, hindi mapaniwalaan na ikaw ay walang trabaho sa loob ng 3 buwan at ikaw ay nabubuhay. Bakit po? Dahil ikaw ang Diyos, mga kapatid, na iyong sinasamba, hindi ka pinapapabayaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Diyos, mas mahigit pa po tayo sa maya. Mas mahigit po tayo sa ibon, sa himpapawid. Na kahit hindi gumagapas, sila ay nabubuhay ang mga ibon sa pananampalataya. Ngayon din naman tayo ay dapat po tayo ay mabubuhay sa pananampalataya. Dahil tayo ay mas mahigit pa sa ibon, mas mahigit pa sa hayop, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Kawangis po natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya kung ikaw, mga kapatid, ay kawangis ng Diyos, dapat ang iyong pag-uugali ay dapat ikaw din ay maka-Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sundan po natin, mga kapatid, dito sa aklat, mga kapatid, ng Korinto, no? Sa aklat ng Hebreo 13:21. Ito po tayo sa aklat ng Hebreo 13:21. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ay pakasakdali nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin
ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Yun po mga kapatid, tandaan po natin mga kapatid, ang tandaan po natin, bibigyan po tayo ng Diyos, mga kapatid, ng ating pangangailangan basta't ang bawat isa, mga kapatid, ay gagawa ng mga bubuting gawa, mga kapatid, gawin ang mga bagay na mabubuti ayon sa kalooban at kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya ikaw, kapatid, na nakakarinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, na sumusubaybay sa live streaming na ito, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso, mga kapatid, kung ikaw ay bumalik loob sa Diyos. Huwag kang mag-atubili, lumapit ka sa Kanya, mga kapatid, dahil malapit na ang panahon. Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, may taos pusong mapagpakumbaba, makamtan mo ang linyap ng Diyos, mga kapatid. At kapag ikaw ay nanatili hanggang sa wakas, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kaligtasan, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa bawat tao na sumusunod sa Kaniyang kalooban. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Pinatunayan ng Diyos, mga kapatid, na ang Kanyang mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Basta sundin po natin ang Kanyang kalooban, mga kapatid. Kapag sinunod po natin ang kalooban ng Diyos, hindi ka dapat mag-aalinlangan. Huwag kang matatakot sa anumang mga bagay, kung anuman ang nangyayari sa mundong ito, kundi panghawakan mo ang salita ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo iwanan, hindi pabayaan doon. Dahil siya ang Diyos na magkalinga sa atin, siya ang Diyos na magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya dapat ang bawat isa ay may panahon sa Diyos. Ang bawat isa ay dapat mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya kailangan ang bawat isa, mga kapatid, maalaman niya ang kanyang obligasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang obligasyon ng bawat isa, ayon sa Ecclesiastes 12:13, malapit na ang panahon. Totoo nga, kapatid, nakita na ninyo ang ito mga kapatid, ang salot na ito ay, mga kapatid, maranasan mo ang pagsubok, mga kapatid, maranasan mo ang mga kahirapan, magpatuloy ka lamang sa paggawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, paggawa ka lamang ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin, dahil ikaw ay hindi pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Ikaw at ang inyong pamilya ay hindi pababayaan ng Panginoong Diyos. Kung ang bawat isa sa inyo ay tunay na mananampalataya, tunay na sumasamba, tunay na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Pinakita niya ang Kanyang kapangyarihan. Ipinakita niya, mga kapatid, ang Kanyang mga salita na Kanyang ginagawa. Pinapakita niya lamang na totoo siya, mga kapatid, magsalita, at ang Kanyang mga salita ay pawang katotohanan lamang. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan ni iwan-iwanan man. Yes. Mga kapatid, ibinibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya sa lahat na naglilingkod sa Diyos, kung ano man ang iyong iyong maranasan, kahirapan, pagsubok sa iyong buhay, ipagpatuloy mo lamang ang paggawa ng kabutihan, ipagpatuloy mo lamang ang mga bagay ayon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Huwag kang mag-alala dahil pupunuan ng ating Diyos ang iyong pangangailangan. Amen. Maniwala ka lamang sa Kanya, manalangin ka sa Kanya. Mga kapatid, humingi ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang pagbibigyan. Manatili ka sa Panginoong Hesukristo, dahil kung ikaw ay manatili sa ating Panginoong Hesukristo, hingin mo ang iyong nais at Kanyang ibibigay sa iyo. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito, mga kapatid, sa aklat ng Juan ay ating babasahin. Sa aklat ng Juan, mga kapatid, kapitulo 15, versikulo, dito sa versikulo 5 hanggang 7. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga. Ang manatili sa akin, ako'y sa Kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Totoo nga, kapag hiwalay po tayo sa Diyos, wala po tayong magagawa. Dahil sa 3 buwan, mga kapatid, na ating naranasan, mga kapatid, ang pandemic na ito, titingnan po ninyo, ibinibigay ng Diyos ang ating makakain, ginagamit ng Diyos ang gobyerno, ginagamit ng Diyos ang pribadong mga tao upang maibigay ang ating mga pangangailangan. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos
siya ang nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng mga bagay na kung saan ay ating pangangailangan. At ito, mga kapatid, sa versikulo, mga kapatid, 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ang hingin ninyo, mang inyong hiibigin ay gagawin sa inyo. Kung anong iyong iibigin ay gagawin sa inyo. Iniibig po natin na tayo'y makakakain, mga kapatid, araw-araw. Ibinigay ng Diyos ang mga pagkain na ito. Ginagamit ng Diyos ang kahit sinuman upang mai-provide ang ating pangangailangan, upang mapatunayan ng Diyos na hindi siya nagsinungaling, upang mapatunayan ng Diyos na totoo nga ang kanyang sinasabi kay Apostol Pablo, at naranasan ni Apostol Pablo na siya pinupunuan ng Diyos sa kanyang pangangailangan. Kaya nais ni Apostol Pablo, sumampalataya tayo sa Diyos, umaasa tayo sa Diyos, mamuhay tayo sa pananampalataya dahil pupunuan ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Purihin po natin ang Diyos na buhay na siyang ating pinapapurihan at sinasamba sa oras na ito, mga kapatid. Kaya ito pa, mga kapatid, kung nais mo na ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ang sinumang nais sa pagpapalain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ito ang sinasabi sa aklat ng Lucas, mga kapatid. Sa aklat ng Lucas 6:38, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Magbibigay kayo at kayo bibigyan, takal, mabuti, pigpik-liglig at umapaw ang ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isinukat ay doon kayo huling susukatin. Kaya, mga kapatid, ang mga nagtumutulong sa mga nahihirapan, lalo na sa pandemic na ito, kaya kayo'y sumasagana dahil kayo ay pinagpapala ng Diyos na buhay. Kaya dapat ninyong pasalamatan ng Diyos at huwag ipagmalaki ang inyong mga kayamanan, dahil ang inyong mga kayamanan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang pagbibigay ay susi, mga kapatid, ang susi ng pagpapala, mga kapatid, sa kalangitan. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. At ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nagkukulang sa pagbibigay ng ating pangangailangan, hindi nagkukulang sa pagpapaalala sa atin. Hindi lamang kaligtasang pisikal ang kanyang ibinibigay sa atin, kundi pati ang kaligtasang espiritual at ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa atin. Ay tandaan po natin, ito po ay ating makakamtan kapag tayo ay sumunod sa Diyos, kapag inuuna ng Diyos natin ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Pupunuan ng Diyos ang ating mga pangangailangan dahil siya ang mapagbiyaya, mga kapatid, sa lahat ng mga tao na nakakalugod sa kanyang paningin. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Napakabuti po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kinakailangan po natin, mga kapatid, mamuhay po tayo sa pananampalataya. Huwag po tayong matatakot, huwag po tayong mag-aalinlangan. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos, panghawakan po natin ang kanyang mga pangako sa atin. Dahil ang kanyang pangako sa atin, mga kapatid, ito ay tunay at totoo. Dahil ang kanyang mga bibig ay ang kanyang mga salita ay walang kasinungalingan, kundi ang kanyang mga sinasabi ay pawang katotohanan lamang. Kaya huwag mag-alinlangan, huwag mabalisa sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ang Diyos, mga kapatid, ang magbibigay sa atin. Kaya purihin natin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yan po ang mensahe, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan po, mga kapatid, ang mensahe ito, mga kapatid, ay para sa lahat ng mga tao na kung saan nawa ang mensahe ito ay magbibigay, mga kapatid, ng inspirasyon sa bawat isa at magbibigay sa bawat isa, mga kapatid, ng kaligtasan na makalangit. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Amang nasa langit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay napakabuti sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ito ang ating dapat panghawakan. Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin?
Kung ang Diyos, mga kapatid, ay ating sinasamba at pinapapurihan, bakit ka matatakot sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga pangyayari? Huwag kang matakot, mga kapatid, dahil may gantimpala na naghihintay sa bawat taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. May mga gantimpala naghihintay sa mga taong naglilingkod sa Diyos ng tapat na hindi nag-aalinlangan, kundi ang kanyang pag-asa ay sa Diyos lamang. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Manalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ama namin, maraming salamat sa umagang ito, sa iyong banal na salita na aming napakinggan. Maraming salamat sa iyong pagpalakas sa bawat isa sa amin, sa iyong pagpapatatag sa bawat isa po sa amin. Ama namin, nawa ang mga salitang ito ay mananatili sa aming mga puso at isip, na ito'y aming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw, O Diyos, ang aming itinataas sa lugar na ito, at Ikaw lamang, O Diyos, ang aming papurihan at pasasalamatan, at Ikaw lamang, O Diyos, ang aming Diyos na tatawaging magpakailanman, ang nag-iisang Diyos na nagladlad mag-isa ng langit at ng lupa. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Malakas na palakpakan po sa Panginoon. Praise the Lord.
Magpatuloy po tayo mga kapatid na magsama-sama para po sa pangkabuuang pananalangin po sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating mga sarili, ang buong pagkatiwala sa Kanya ng anumang ating hinihiling. Tayo ay naniniwalang may Diyos na magbibigay ng lahat ng ating kahilingan. Ama naming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, narito po kami sa umagang ito, lumalapit sa iyong harapan, lumadalangin, humihiling, na may taos-pusong mapagpakumbaba. Nawa, kaming lahat ay umaasa na kami ay iyong dinggin, kahabagan, at tugunin ang aming mga kahilingan. Lord God, napakabuti mong Diyos. Ipinakita mo sa bawat isa po sa amin na sa aming naranasang pagsubok ay hindi mo kami pinabayaan ni iniwanan man. Lord God, narito po kami, lumalapit sa iyo, naniniwala na sa aming mga hihilingin sa iyo, may Diyos na magbibigay ng lahat ng mga ito. Ang Diyos na buhay, na siyang nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang sarili. Bagamat ikaw ay adyong Diyos, hindi mo itinuring ang iyong sarili bilang isang Diyos. Ikaw ay nagpakababa, namuhay sa harapan kasama ng mga tao mababa, at iyong ipinakita ang iyong kababaang loob sa bawat isa sa amin. Lord God, maraming salamat sa iyong pagpapako sa krus upang tubusin ang aming mga kasalanan. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat, hindi mo kami pinabayaan, at kami ay iyong nilingap. Ibinigay mo ang iyong sarili. Nagpakahirap, nagpapako sa krus. Pinagbintangan ang bawang kasinuulingan ng mga taong makasalanan. At tiniis mo ang lahat ng mga ito upang pagdating ng takdang panahon na ang sinumang sumumpalataya sa iyo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord God, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pag-alinlangan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagdududa sa iyo, Panginoon. Kahit sapat na ang iyong ginawa para sa amin, hindi mo kami pinabayaan sa pandemic na ito, Panginoon. Karoon pa rin ang pangalinlangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, ipagpatawad mo ang mga nag-aalinlangan. Ipagpatawad mo, O Diyos, ang mga nababalisa, Panginoon. Lord God, narito po kaming lahat, Panginoon. Humihiling sa iyo, O Diyos, bigyan mo kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo ang bawat isa ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa ng tapat na pananampalataya. Bigyan mo ang bawat isa ng Espiritu na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagsabing, Panginoon. Hallelujah. Sa ating Ezekiel 36:26, Panginoon, bibigyan mo kami ng Espiritu, Panginoon, na nagmumula sa iyo, na siya magpapalaya sa aming Panginoon. Hallelujah. Lord God, hallelujah, hallelujah. Bigyan mo kami ng Espiritu na nagmumula sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso at isip, Panginoon Diyos, upang magkaroon kami ng katatagan at paniniwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon, at pananalig sa iyo, Panginoong Diyos. Lord God, alam po namin, Panginoong Diyos,
Bibigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong sumusunod sa iyong kalooban. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong sarili na magawat kami ay makasalanan. Kami sinsala, kami ay pagbago sa cross. Tinubos mo kami. Ikaw ang nagsalig. Ikaw ang nagpapako upang kami ay makatawan, upang kami ay maligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Dapat kami nataas, Panginoong Hesus Kristo. Ama namin na sa kahit sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, inataas ka namin sa lugar na ito. Inataas ka namin in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinapagpulihan ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Pumiling ka sa Diyos, pumiling ka sa Diyos, at ikaw ay kanyang pagpilihan. Magsipanatili ka sa Panginoong Diyos, dahil kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Magsipanatili po tayo sa Kanya, upang ano man ang ating higit sa Kanyang pangalan, ay Kanyang ibibigay sa atin. Magtiwala po tayo sa Kanya, magtiwala po tayo sa Kanya, dahil pupunuan niya ang ating pangangailangan. Magtiwala po tayo sa Kanyang mga salita, ibibigay niya sa atin ang ano man ang ating mga nais. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mong Diyos, napakabuti mong Diyos. Pasalamatan mo ang mabuting Diyos, pasalamatan mo ang Panginoong Hesus Kristo, pasalamatan ninyo na siyang nagligtas sa atin, na siyang nagbibigay sa atin ng mga biyaya, na siyang nag-provide ng ating pangangailangan, na siyang nagpupuno ng ating mga kakulangan sa Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasalamat, walang hanggang pasalamat sa iyo, Diyos. Hallelujah, Panginoong Hesus Kristo, Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah, ipinakita mo ang iyong di masukat na pag-ibig nung ikaw ay nagpapako sa cross. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapaga ang aming nais, awa ang aming nais, kalakasan ang pananampalataya ang aming nais, kaligtasan ang pisikal ng aming nais, kalunungan at kumula sa iyo, upang kami ay hindi magalinlangan, upang aming maunawaan ang mga bagay na mga langit, upang aming magawa ang iyong kalooban, na ikaw ay sambahin at papurihan at masasalamatan. Hallelujah, hallelujah. Sambahin ang Panginoong Diyos, sambahin ang ating Panginoong Hesus Kristo, sambahin ang ating Amang nasa langit sa paggalan ng Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Ibigay mo ang iyong sarili, kausapin niyo siya, kausapin niyo siya, siya'y madaling kausapin. Tumawag kayo sa kanyang pangalan at kanya kayong pakikinggan. Hallelujah, hallelujah. Tumawag ka, lumapit ka sa kanya na may kausapusong mapagsakumbaba. Ikaw ay kanyang tatanggapin, ikaw ay kanyang tatanggapin. Sino ka man, ano ka man, ano man ang iyong pagkakamali, ano man ang iyong pagkatao, kung ikaw ay lumapit sa kanya na may kausapusong mapagsakumbaba, ikaw ay kanyang tatanggapin at tatawarin ang iyong kasalanan. Ikaw ay kanyang tatanggapin at ikaw ay kanyang iniligtas. Ikaw ay kanyang tatanggapin na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Amahaling Diyos. Thank you, Lord Jesus. Thank you to the Lord. Thank you, Lord God. Thank you to the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you to the Lord for making us, Lord Jesus. Thank you to your blessing. Hallelujah, hallelujah. Shower to your blessing to us. Shower to your blessing. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Tanggapin ninyo sa mapala ng Panginoong Hesus Kristo, maging spiritual at pinansyal. Hallelujah. Pagpapalang physical, tanggapin ninyo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ama sa ating lahat, ama sa atin ang pagpapalang nakalaki, ama sa atin ang pagpapalang physical, ama sa atin ang pagpapalang spiritual. Hallelujah. Pagpapalang pinansyal, ibinigay ng Diyos. Huwag naman natin kalimutan ang kanyang kalooban ng magagawa. Ang gagawin po natin, huwag natin kalimutan, unahin ang kanyang kaluwalhatian upang ibigay sa atin ating pangangailangan. Huwag po natin kalimutan na ang Diyos ang kapatid, na siyang mayari ng lahat ng bagay, na siyang magbibigay sa akin. Huwag kang matakot, huwag kang magalinlangan. Kung ikaw sa panahon ng pagsubok sa oras na ito, at ang hawakan mo ang salita ng Diyos, unahin mo lamang ang kanyang luwalhatian at pupunuan niya ang iyong pangangailangan. Hallelujah!
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Father God. Hallelujah. Praise the Father God, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ka ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Sabihin mo sa Diyos, maraming salamat o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong Panginoon. Salamat sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mapagpapala na aming natanggap. Salamat sa biyayang pisikal, biyayang espiritual. Salamat, Panginoon, sa iyo. Dahil ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming pag-asa, ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoong Diyos sa masayang awitin. Hallelujah. Muli sa bawat isa, sumunod po tayo sa ating gobyerno. Sumunod po tayo, mga kapatid, sa pamunuan ng bansang Pilipinas. Dahil ito para sa ating ikabubuti. Para ito sa ating ikabubuti lahat. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Manalangin po tayo sa ating Panginoon sa pangwakas na pananalangin sa oras na ito. Ama namin Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa kalakasan, sa katatagan, sa pagtitiwala. Salamat sa pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal, lalo na o Diyos sa pagpapalang espiritual. Pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos at maraming pong salamat at muli mga kapatid, maraming salamat sa iyong magsusubaybay at sa sunod na linggo ay muli po sama-sama po tayo upang namnamin at damhin ang salita ng ating Panginoong Diyos kasama ng kanyang presensya. Pagpalain kayong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.